Stop crying. That won't do good for the baby. Inis niyang baling. Naitikom ko ang bibig ko at napakapit sa kumot. Nilunok ang hikbi kahit na masakit. Alam ko naman na hindi maganda lalo pat kagagaling ko lang. Ngunit hindi ko mapigilan. Naguguluhan na ako. Sabi ko'y tatanggapin ko ang galit niya ngunit ngayon naiinis ito sa akin. At tila hindi naman kaya ng damdamin ko. Bumabalik sa isipan ko ang nangyari sa farm. Sa kung paano rin siya nagalit at naisipan akong paalisin. Inis nitong nasabunot ang buhok matapos ko mawala ang isang hikbi mula sa akin. Hindi ko yun mapigilan at nagsunod-sunod pa. I cried even harder when I heard him curse. Kumakabog na ang dibdib ko sa takot. Stop it, Preya. Mahinahon na niyang pakiusap. Huminga ako ng malalim at kinalma ang sarili. Pinapanood pa ako nitong punasan ng mga luha ko. Sorry. Muling bigkas ko ngunit nakatitig lamang ito. Hindi ko na alam kung anong nasa isip niya. Ngayong malamig na naman ang kanyang tingin. I want a truce. Natigil ako at umawang ang bibig sa biglaan niyang hiling. Truce? Gusto niyang magkaayos kami? Agreement? Galit siya pero gusto niya ng kasunduan? Bakit? Naiintrigan tanong ko. Nawala rin ang nararamdaman kong takot kanina sa kanya. At tila nahimasmasan na ako. Humingi lang ako ng tawad pero hindi pa tuluyang nakaka-move on sa ginawa niya. No more wise. I'll give you time to talk it out with your parents. Kaya kong hawakan ang galit nila sa akin pero hindi ang para sa'yo. What? I'll take responsibility for every single thing I have done. You just have to do your part in disclosing this matter to them. O gusto mong ako na? Natutulala lamang ako sa gusto niyang mangyari. Wala akong choice sa lahat ng sinabi niya. Ayaw ba niyang harapin namin ng sabay ang mga magulang ko? O hindi man lang muna ba siya magsusorry na pinaalis niya ako noon sa farm at sa inakto niya kanina? I need your response, Preya. He impatiently uttered. Umiwas ako ng tingin at hindi makayanan ng tingin niya. Hindi rin ako makaisip ng tamang gawin. Alam ko namang mahihirapan akong kausapin sila mama. Mas lalo na si Papa. Hindi ko pa yan magagawa. Hindi pa malinaw ang nangyari sa hotel. Ani ko na lang. Wala pa naman talagang linaw ang lahat. Malakas ang loob niyang mag-alok ngunit sa totoo lang ay hindi pa niya nalilinis ang pangalan sa akin. I heard him groan. Fine. Ipapahatid ko rito ang drug test result. Mabilis akong napabaling sa kanya. Nakapamewang na ito at may hawak na telepono sa tenga. Draco, pwedeng pakidala ang resulta rito. Please, I need it. As in now. Kumurap ako matapos niyang maibaba ang tawag. Pinilit kong umupo ngunit maagap siyang lumapit at tinulungan akong makaupo ng maayos. Pagkatapos ay nilapit ang upuan upang doon umupo kaharap ko. I think we really need to talk it out. As in talk it out deeply to fix everything. Lahat-lahat. Kailan mo nalaman? Banayad niyang tanong. Ang alin? Kunot noong tanong ko. Hindi mawari kung alin ba ang tinutukoy niya. About the baby. Mahina niyang bigkas at sinulyapan ng tiyan kong natatabunan ng kumot. Hinaplos ko yun ng mga kamay ko, kung kaya't nanatili roon ang titig niya. Tila ayaw nitong maalis iyon sa kanyang paningin. At kung pwede lang ay aalisin na nito ang kumot na tumatabing sa tiyan ko. Ilang araw pa lang. I smiled a little, remembering my happiness when I saw the ultrasound result. Malaki talaga ang pasasalamat ko na nandito pa rin ang baby ko. That's why you crave for oranges? Kaya ka rin ba nagsuka sa banyo ng grocery at sumama ang pakiramdam? Tukoy nito sa pagduduwal ko na nahuli niya. Yun nga, at ayaw ko ng sobrang bango. Nagbaba ako ng tingin at tinitingnan ng kamay niyang nakapatong sa gilid ng higaan. Gusto ko yung hawakan at doon kumapit. Ngunit natatakot akong itaboy niya. Alam ko namang mahinahon lang siya. Ngunit may kimkim pa ring galit. Walang ideyang mga magulang mo tungkol sa akin. Balik tingin niya sa akin. Nakagat ko ang labi ko. Guilty that I never mentioned him to them. Hindi ko naman kasi expected na hahabol siya dito at magtatrabaho pa talaga sa grocery store. Umiling ako. Wala. Kung meron ay baka wala ka rito ngayon. Tumango siya at sumandal sa upuan. Kailan mo balak sabihin? Nananansya siya ngunit halata ko ang pagmamadali roon na ikinakaba ko. Hindi ko pa alam. Hindi ko rin alam kung paano. Kay mama pa lang ay mahirap nang sabihin. Mas lalo na kay papa. Kinakabahan ako at natatakot na baka itakwil nila ako. 3 days. Yan lang ang araw na kaya kong palagpasin.
Kapag hindi ay ako na mismong magsasabi. Gulat ang reaksyon ko sa desisyon niya. 3 days? Hindi ako makakapag-isip kung paano sasabihin kung 3 araw lang. Ma'am Preya, hindi raw po makakauwi sila Ma'am Lorna. Hindi pa raw sigurado kung kailan. Si Sheila na nilahalapag sa lamesa ang biniling sopas. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Kung nandito sila ay mas mahihirapan ako. Idagdag pang kailangan pa yatang manatili sa ospital. Sheila, yung store pala, open ba? Pag-iiba ko sa usapan. Hindi komportable na may ibang taong makaririnig. Ngayon ko lang yun naisip. Pareho kami nandito sa ospital kaya't walang namamahala roon. Tumikhimito at nilingon lamang si Kian. Draco is taking over. Pinakisuyo ko sa kanya. Nilingon ko siya at nagtitipa lamang ito sa telepono niya pagkatapos ay may tinawagan. How's the CCTV? Pakiayos ang pagkakalagay. Make sure that everything can be recorded. Thanks, man. Binaba niya yon kaya naman hinuli ko ang tingin niya. CCTV? Pinalagyan mo ang store ng CCTV? Wala pa kaming ganoon dahil hindi pa naaasikaso nila mama. Alam kong kailangan ng ganoon upang malaman ang totoong nangyari katulad sa naging problema ng store. Yes, sa lawak ng grocery at sa dami ng mamimili. Kailangan na may CCTV. Paano ko ipapaliwanag yan kila mama? Inis kong tugon. Kumibit balikat siya at inasikaso ang sopas. Sabihin natin promo at installment ang bayaran. Don't mind it. Kumain ka na muna. Bukas ilalabas na kita sa ospital. Lumapit siya habang hawak ang mangkok ng sopas. Si Sheila naman ay tumabi sa gilid at nanatili lamang na pinanonood kami. Pagkarating ni Draco, pwede ka na ring umuwi, Sheila. Okay, sir. Agarang sagot nito. You need to eat. Iniumang nito ang kutsarang may sabaw ng sopas. Umiling ako at binalak na kunin yon ngunit nilayo niya. Ako na. Pilit ko pa sa kanya. Don't be stubborn. Ako na. Matigas na bigkas niya. Hindi naman ako baldado kaya bakit kailangan pa niya akong subuan? Umirap ako at kinain ng sopas na iniumang niya. Walang mangyayari kung aangal pa ako. Hindi rin naman ako mananalo. Nanatili akong tahimik at hinayaan siyang pakainin ako. Naiistorbo lang sa mga takas na hagikhik ni Sheila. Kapag naman nililingon ko ay nananahimik ito. Kinikilig? Ako nga ay naaasar tapos siya ay kinikilig? Hi. Istorbo ba ako? Dinaanan ko lang to. Tinaas ni Draco ang hawak na brown envelope at ang maliit na basket ng mangga. Hindi naman. Salamat. Ngumiti ako upang ipakitang ayos lang. Thanks. Tumayo si Kian at kinuha ang basket at ang envelope. Nilagay sa gilid ng mesa bago lumapit kay Draco. Kala ko si Castor lang. Ikaw din pala. Asar pa nito kay Kian. Blessing. Si Kian na bahagyang nakangisi. Problem solved. Congrats. Tinapik pa nito si Kian sa balikat. Kumunot ang noo ko at hindi masundan ang usapan nila. Sila lang ang nagkakaintindihan. Huwag mong ibalita kay Kalisto. Huling bili ni Kian bago hinayaan na makaalis si Draco at Sheila. Anong pinag-usapan nyo? Agap na tanong ko. Hindi ito kumibo bagkus ay kinuha ang envelope at binuksan yon. Nothing. Anyway, here's the drug test result. It's positive and proves that I was drugged with sexual ecstasy that night. It also means that you are drugged if you drink the free alcohol offered to everyone. Inabot nito sa akin ang dokumento at tinurong statement na positive kung saan sinasabing nakainom nga siya. Hindi ako makakibo at tinitigan pa ang porsyentong numerong nakalagay doon. Hindi ka nakulong? Mahinang tanong ko. Kung nagpa-drug test siya ay nagkaroon na siya ng record. Maaari ring nasa surveillance na siya o hindi. What? That's privately done. Ang barang may pananagutan at hindi ako. Bumalik siya sa pag-upo sa gilid ko. Nabigla pa ako sa paghawak niya na mahigpit sa palad ko. I want to start over, Preya. Me, with you and our baby. Hinuli nito ang tingin ko at pinisilang kamay ko. Namumulang mga mata niya at bumibigat ang hininga niya. Sorry, I failed you. But I'm asking your help in fulfilling my dream of having a family. I want to make it whole with you. Dagdag pa niya. Napalunok ako at pinigilan ng luhang gustong kumawala. I should be happy. He's submitting himself to me. But in my situation, I cannot just say yes. I've caused harm and issues for my family before. And now I am delivering another deviant for being pregnant without marriage. Tama ang magmahal ngunit mali ang sitwasyon.
I have committed premarital and even gotten pregnant. My papa won't accept that. Idagdag pang mabilis yung maikakalat ni Aling Marites. Wait me to recover, then I'll decide if I will take you back. Napamaang siya ngunit hindi nagreklamo. I need time to sort this out. Gusto ko naman ngunit kailangan kong ihanda ang sarili ko. If I'll accept him, I want my family to do the same. Ayokong sumama sa kanya na sira ang pamilya ko. I still need their opinion. True to his word, hanggang sa bahay ay hindi niya ako iniwan. Pinapauwi ko siya ngunit ayaw niya. Kampante naman akong hindi pa uuwi sila mama ngunit marami namang kapitbahay ang nagmamasid. Magtataka pa ba ako kung kinabukasan alam na nila mama? Hindi na. Kaya ko naman na mag-isa sa bahay. Umiwas ako ng tingin matapos masalubong ang paninitig niya. Bahagya pa niya akong tinaasan ng kilay. Hindi kumbinsidong kaya kong mag-isa. Sanay naman ako mag-isa. Noon pa man ay mag-isa na ako sa apartment. Nakapamewang siyang nakatayo sa harapan ko at pinagmamasdan akong prenteng nakaupo sa sopa. Kanina ko pa siya pinapaalis kaso ayaw niya talaga. Hindi naman malaki ang sugat ko sa paa kaya hindi naman ganoon kasakit. No, dito ako matutulog. Hinagod niya ang kanyang buhok at kinagat ng bahagya ang ibabang labi. Nanlalaki ang mga mata ko sa gusto niya. Mas lalong ayaw kong manatili siya rito. Hindi ka pwede rito. Baka maagang umuwi sila mama. Histeryang salungat ko sa kagustuhan niya. Hindi nga ngayong gabi ay baka naman bukas ng madaling araw ay nandito na sila. Hindi pa ako handa at wala pa akong maisip na paliwanag. Umiling siya at kumuha ng damit sa dala niyang bag. Tila hindi naman ako pakikinggan kahit pa umatungal ako rito. The more I want to sleep here. Ngumisi siya at nilapag pa ang wallet niya sa mesa bago tumalikod at dumiretso sa banyo. This man. Pinapahamak niya ako. Sinamaan ko ng tingin ang wallet na iniwan niya at inis yung tinadyakan sa paang walang sugat. Umusog lang yun ng kaunti sa mesa. Nakakainis. Hindi dapat siya rito matulog. Ano bang kinakatakot mo, Preya? Tulog lang ang usapan. Tandaan mo yan. Bumuntong hininga ako at wala sa loob na kinuha ang wallet. Natawa pa ako matapos maisip na para akong misis na hinuhuli at binibilang ang pera ng Mr. Kokono. Ano bang sunog dito? Aawayin ko kunwari para ibigay nitong sahod niya? Kulang na lang ay humagikik ako sa naiisip. I can picture him and I arguing about money. Tapos susuyuin niya ako. And you know what will happen next to it? A hot, steamy night. Napapikit ako tuluyan ng ngumisi. Dream on, Preya. Humuso ako matapos maalalang hindi nga pala kami kasal. May baby pero hindi kasal. Baby? Namilog ang mga mata ko at agad na tumayo. Kahit nahihirapan ay pinilit kong umakyat sa itaas para lang makuha ang pregnancy test kit at ultrasound picture. Maybe this is the right moment to show this to him. I want him to feel the euphoria I have felt after seeing this. Well, except for the pregnancy test kit. That's my first time and I know I was nervous that time. Pagbalik ko sa babae nandun na siya nakatayo sa harap ng sopa. Bagong ligo, mabango at gwapo. He looks so macho with his sweatpants and fitted sando. Kulang na lang ay bumakat ang mga muscles at abs niya. Gigil ka, Preya? Bakit ba ako ngayon pa natutukso? Nawawala tuloy sa isipan ko na kailangan ko siyang paalisin at baka abutan pa siya nila mama. Umakyat ka? Bakit hindi mo ko hinintay? Sa lubong ang kilay nito at mariing nakatingin sa paa ko. Pinapakitang galit siya sa pag-akyat ko at hindi paghingi ng tulong sa kanya. Kaya ko naman. Heto nga pala. Nilahad ko sa kanyang mga kinuha ko. I am excited to see his reactions. Pinakatitigan ko siya at nilapitan pa ng bahagya. Ayaw kong may makaligtaan sa magiging reaksyon niya. Umawang ang bibig niya at natulala sa mga hawak ko. Bahagya pang nanginginig ang mga kamay niya pagkakuha sa mga yon. Sa mga naluluhang mga matay nilingon niya ako. Hindi ko tuloy maiwasang maluharin. Seeing him at his most vulnerable makes me weak too. I regret that I kept it from him. Kung noon ko pa nalaman ay sabay sana kami sa ganitong reaksyon. He's cute. He smiled a little while looking at the ultrasound picture. He? Umatras ang luha ko at kunot noo siyang tiningnan. She yan. Laban ko. No, I am very positive he's a he. Hindi ko na ilalabas kung katulad mo lang din. Matapang kong deklara. Nangunot ang noo niya at napabaling sa akin. What? Gulat siya ngunit porsigido ako sa kalokohan ko. Umupo ako sa sopa. Taas ang kilay at nakakrus ang mga braso.
Kung lalaki at kamukha mo, ayoko. I want a girl. Kung hindi ay hindi ko siya ilalabas at hayaan na sa tiyan na lang. Nilingon ko siya sa matapang na tingin. Sa lubong ang kilay at hindi makapaniwala ako nitong tinititigan. Darling, that's not possible. Naguguluhang turan niya. Ngunit hindi ako natinag na ikinasuko niya. Fine, babae na, ilabas mo lang. Sumusukong sabi niya. Ngumiti ako ng malapad lalo na't bigo ang itsura niya. Bumubulong pa siyang lalaki raw sana pero hindi ko na pinatulan. Babae, tapos ang usapan. Kaya mo bang bayaran ng hospital bills ko kung sakali? Hamon ko. Sinulyapan ko pang wallet niyang impis at mukhang walang laman. Duda nga ako kung buhay pa ba ang buko farm niya. Inaamag na siguro. He smirked, showing boastfulness. Of course. I didn't work hard and strive to climb to the top just for nothing. Ikaw na lang ang kulang at kompleto na ako. Mayabang pa siyang ngumiti. Napatikim ako at napakurap. Hindi handa sa sinabi niya. Hindi ko kasi mawari kung pampakilig ba yun o ano. Bakit? Magkano bang laman ng wallet mo? Tamad kong kinuhang wallet niya at inip na binuksan. Nahagip ko pang nataranta siya ngunit sinamaan ko siya ng tingin. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tingnan ako ng tahimik. Pagbalik na ng mga mata ko sa wallet niya, hindi ko inaasahan na makikita ko. Imbis na mga salapi ang umagaw ng atensyon ko ay isang 2x2 picture ko. Medyo luma pero malinaw. Nagmamadali ko yung kinuha at sinuri, naka-formal attire pa ako doon. Naaalala kong ginamit ko pang ilang katulad niyon sa mga applications ko. Medyo malayo na sa itsura ko ngayon, ngunit ako yon. Nagdududa ko siyang tiningnan. Kagat ang ibabang labi siyang hindi makatingin. Bakit meron ka nito? San mo kinuha? Pag-aakus ako. Wala akong natatandaan na binigyan ko siya ng ganito. Unless kinuha niya sa mga gamit ko. Alanganin niyang tiningnan ang hawak kong picture. You left that on the hotel room. Hotel room? Namilog ang mga mata ko sa pag-alala. Naalala ko nga nahulog sa sahig ang purse ko. At hinagilap ang mga gamit ko. Hindi ko naman alam na maiiwan ang picture doon. That's why he knows it's me? May remembrance ka pala? Nangaasar na tanong ko. Kaya pala hindi mo ko makalimutan. Masarap ba? Patuloy ko pa at ngumisi. So vulgar, Freya. Dumilim ang tingin niya at bahagyang napangisi. Want me to make you remember, darling? I'm always ready. Nanlaki ang mga mata ko sa banayad ngunit mabilis niyang paghila sa akin patayo. Kinulong niya ang bewang ko at inilapit ako sa kanya. Nasamyo kong mabangong amoy ng shampoo at sabon sa sobrang lapit ng katawan ko sa kanya. Tiningala ko siya at nahuling namumungay ang mga matang nakatingin sa labi ko. Bakit mo kasi prinubok, Freya?